Tuloy na po natin mga kapatid yung ating pong serye ng pag-aaral sa Aklat ng Juan para po sa mga bago nating kasama, kamukha ni Ate Nisa at ni Ate Marjorie. Meron po kaming verse by verse na pag-aaral sa Aklat ng Juan at sa pagkakataon pong ito, nasa bahagi na po tayo ng Aklat ng Juan. Ang kabanata po ay 8, mga talatang 39 hanggang 47. So, inihiling ko po ang lahat na magsitayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng makapangyarihan at banal na salita ng Panginoon. Sabi po dito ng salita ng Diyos sa verse 39 and following, sila'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at hindi ginawa ni Abraham. At ito'y hindi ginawa ni Abraham. Verse 41, ginawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyong mga salita. Tulungan mo kaming maunawaan ito at magkaroon ito ng kabuluhan sa aming buhay para kay Kristo at sa kanyang kaharian. Amen. Kakaupo na po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay nasa anyo po ng isang tanong, kanino kang anak? Kanino kang anak? Minsan po, noong ako po ay nagtatrabaho pa bilang isang liaison officer sa isa pong motorcycle company, nakatanggap po kami ng isang blessing mula sa aming kumpanya. Yung blessing po na yun ay monetary blessing, commission, mga kapatid. At sa amin pong pagtanggap nito, meron po akong kasamaan sa trabaho na pinagmalaki yung kanyang natanggap na komisyon. At pinakita niya kung magkano yung kanyang natanggap doon sa kanyang payslip. Pero meron po akong kasamahan na isa pang sa trabaho na hindi po nagpatalo, no? At ipinakita din po niya yung kanyang natanggap na komisyon sa amin. At doon po ay nabigla yung una kong katrabaho na bumida ng kanyang payslip sa tungkol sa kanyang natanggap na komisyon. Ang sabi niya, meron ka ding natanggap? No? Parang hindi siya makapaniwala na hindi lang siya ang nakatanggap ng komisyon, kundi kaming lahat. At isa na po doon yung aking katrabaho na nagpakita ng kanyang payslip. At tumugon po ng pabiro yung kasamahan po namin na huling nagpakita ng kanyang payslip. At ang sabi po niya sa pabiro na pagkakasabi, bakit? Ikaw lang ba anak ng Diyos? Pamilyar po kayo sa ganung biro, mga kapatid. So, parehas po silang hindi mananampalataya, by the way, nung mga panahon pong ito.
Pero gusto ko makita ninyo mga kapatid yung assumption dito po sa biro na ito na sinabi ng aking katrabaho noon na ang lahat po ay anak ng Diyos. Kita nyo? Sa kanyang isip, sa kanyang assumption, wala pong hindi anak ng Diyos. Ang lahat ay anak ng Diyos. And I don't know, baka ganyan din po yung inyong paniniwala sa mga oras po na ito. Lahat po ay anak ng Diyos. Yes po, mga kapatid, I could say lahat ay anak ng Diyos by virtue na sila po ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi po lahat anak ng Diyos spiritually speaking. In other words, hindi po lahat ay iniligtas ng Diyos at kinikilala niyang matuwid sa kanyang harapan by virtue ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Gaya po na sinasabi ng ating teksto na binasa kanina lamang po, mayroon pong mga tao na anak ng Diablo. Yan po yung katotohanan. At dito pa lang mga kapatid at mga minamahal, klaro na hindi lahat anak ng Diyos. May mga taong anak ng Diablo. At yan lang po yung dalawang klase ng tao mayroon ng sanlibutan. Anak ng Diablo at anak ng Diyos ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tanong mga kapatid, paano po ba natin masasabi na hindi po tayo nagkakamali ng claim tungkol sa ating mga sarili? If you claim na ikaw ay anak ng Diyos, paano po ba masasabi na totoo ang iyong claim? Na tunay kang ang anak ng Diyos. Ano po ba yung mga marka na dapat nating hahanapin sa isang taong nagke-claim na siya po ay anak ng Diyos para po mapatunayang totoo yung kanya pong paniniwala? Yung mga katanungan pong iyan ay susubukan po nating sagutin, mga kapatid, dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan sa umaga pong ito. Sa mga talata pong itong ating pinag-aaralan, makikita nyo po na ito po ay pagpapatuloy, mga kapatid, ng diskusyon ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga Hudyo habang sila po ay nasa templo noon pong panahon ito. Naalala nyo yung context nito, mga kapatid, na ito po ay araw o huling araw ng pista ng tabernakulo o yung tinatawag na sukot. At doon po nangaral ang ating Panginoong Hesukristo ng maraming mga bagay tungkol sa Kanya. At sa Kanyang pangangaral, may mga Hudyo na sumampalataya daw. May mga Hudyo na hindi naniwala sa Kanya at patuloy siya nakikipagbalitaktakan. Patuloy po siyang nakikipag-usap, nagsasalita, nangangaral sa kanila. Nung nakaraan po nating pag-aaral in verses 30 to 38, napag-aralan po natin dyan na pinamukha ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo na Kanyang kausap na sinasabi na sila ay quote-unquote sumasampalataya, pero sinabi at pinatunayan ng ating Panginoon yung kanilang tutunay na kalalagayan spiritually speaking. Pinarealize sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo na kahit sinasabi po nila na sila'y sumasampalataya, hindi po pala totoo yung kanilang sinasabi. At yung katotohanan, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang siya pong makakapagpalaya sa Kanya. Di ba? Tungkol dyan yung ating pinag-aralan nung nakaraan, kung inyo pong naaalala. So nagpatuloy po yung ganyang diwa ng klase ng pagtuturo, yung pagpaparealize ng ating Panginoong Hesukristo kung ano po yung tunay na kalalagayan ng mga Hudyo na Kanyang kausap. And this time, mga kapatid, ang claim naman po ng mga Hudyong ito na Kanyang mga kausap ay sila po ay anak ni Abraham at sila po ay anak ng Diyos. Bagay na tinutulan, bagay na tinuwid pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanilang paniniwala na sila po ay anak ng Diyos ay mali. At iyan po ang pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa mga talata na atin pong pinag-aaralan. So pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid, yung mga claims ng mga Hudyong ito at kung paano po sila nirebuke, paano po sila itinuwid ng ating Panginoong Hesukristo. So mapapansin niyo, mga kapatid, meron lamang pong dalawang claim ang mga Hudyo sa mga talatang ito. Ang unang claim po nila, sila daw po ay mga anak ni Abraham. Yun yung unang claim nila. Kami ay mga anak ni Abraham. At makikita nyo yan, mga kapatid at mga minamahal, in verses 39 to 40. Pansinin nyo po yung inyong mga Biblia. No? Sunod-sunod lang po natin yan pag-aaralan. Doon po sa verse 39, ang sabi po dyan, sila'y yung nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham
ang aming Ama. Hinto po muna tayo doon, mga kapatid. So dito makikita natin na yung mga Hudyo ay sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo na sila daw ay mga anak ni Abraham. Yan po yung kanilang claim. So sinasabi po nila ito, mga kapatid, in a sense, na sila ay anak ni Abraham hindi lamang physically, kundi maging spiritually. Sila ay anak ni Abraham physically, meaning sila po, kiniklaim nila na kalahi sila ni Abraham. Galing sila sa lahi ni Abraham. So kung titingnan po ninyo yung kanilang mga ninuno, yung kanilang mga descendants, makikita po natin na yung mga Hudyo ay mula naman talaga sa lahi ni Abraham. So in that sense, in a physical sense, totoo yung kanilang claim po na ito. Ang problema po, mga kapatid, yung kanilang claim din na hindi lang nila basta kalahi si Abraham, sila po ay mga anak din ni Abraham in a spiritual sense. Meaning, kine-claim po nila na sila po ay mga tagapagmana ng lahat ng pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Amang Abraham. Gaya po halimbawa na makikita natin sa kasaysayan in Genesis chapter 12 verse 3, dito po sinabi ng Diyos kay Abraham, and I quote, "At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa." End of quote. So kine-claim po ng mga Hudyo na sila po ay mga pinagpala ng Diyos at sila po ay magiging instrumento ng pagpapala ng kaligtasan sa lahat po ng mga bansa. Sa makatuwid, mga minamahal, kine-claim po dito na sila po ay mga pinagpala ng espiritual at eternal na kaligtasan ng Diyos. At dahil po dito, sila din po, gaya ni Abraham, ay magiging instrumento ng pagpapala sa lahat ng mga bansa. In a sense, sa pamamagitan ng kanilang connection kay Abraham, na sila din po ay magiging daan para ang maraming mga bansa ay makaranas ng kaligtasan. Yun po yung kanilang claim. So hindi po nila ito realidad lang sa buhay po nila, yung pangakong ito, kung sila po ay lamang ay magiging physical descendant ni Abraham, kailangan po ito na magiging reality ito sa buhay nila kung sila din po ay spiritual descendant ni Abraham, bagay na kanilang kine-claim. Pero mga kapatid, kung pag-aaralan po nating mabuti, hindi po totoo na sila ay spiritual seed o descendant ni Abraham. Yes, physically, kalahi sila ni Abraham, pero spiritually, hindi po sila mga anak ni Abraham. Hindi po sila bahagi ng pangako ng Diyos na pagliligtas at sila ay magiging instrumento ng pagliligtas sa lahat ng mga tao. Magiging anak lang po sila ni Abraham, spiritually speaking, kung sila po ay sasampalataya sa nag-iisang binhi ni Abraham. At kung kilala nyo kung sino yung binhi ni Abraham na iyon na kailangan nilang sampalatayanan, yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po yung makikita natin sa turo ni Apostol Pablo sa Galatia Kabanatang 3, talatang 16. Ang sabi po doon, "Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya ng sa marami, kundi gaya sa iisa lamang. At sa iyong binhi, singular, no? Na walang iba, sabi dito, kundi si Kristo." So, yun po, ininterpret po dito ni Apostol Pablo yung promise ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ng kanyang binhi, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. At sinasabi dito ng Apostol Pablo, yung binhi na yon ay hindi yung nation Israel as a whole, kundi yung kanilang connection sa nag-iisang binhi na ito, singular, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, sa ganong paraan lamang po, sa pagsampalataya lamang po sa ating Panginoong Jesucristo, ang isa pong tao, whether siya ay Hudyo o isang hintil, ay magiging tunay na anak ni Abraham. Meaning, siya po ay makakatanggap ng mga espiritual na pagpapala ng kaligtasan dahil kay Kristo. Then, dinagdag pa po ni Apostol Pablo, kung tatalon tayo sa verse 29 ng same chapter 3, ang sabi po doon, "At kung kayo'y may kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako." Sino daw po yung tunay na binhi ni Abraham?
Spiritually speaking, sino daw po yung mga tagapagmana ng pangako ng Diyos? Doon po sa Genesis chapter 12, sila daw po yung mga sumampalataya at nakipag-isa kay Kristo. So dito po malinaw mga minamahal na nabasa natin, nagiging anak lang po ang isang tao spiritually speaking ni Abraham kung siya po ay may relasyon kay Kristo na binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagay na hindi po katangian ng mga Hudyo na kausap ng ating Panginoong Hesukristo. And therefore, hindi sila tunay na mga anak ni Abraham spiritually speaking. So ayaw nila kay Kristo, hindi sila naniniwala kay Kristo, wala silang tiwala kay Kristo, gaya ng makikita nyo po dito sa ilang mga sandali lamang. So ganyan, kaya po, ganito po yung naging tugon sa kanila ng ating Panginoong Hesus sa pagpapatuloy po ng verse 39. Sabi po dyan, sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Nabasa niyo po ba yun? So ano po yung mga gawa na Abraham na binabanggit po dito ng ating Panginoong Hesukristo na mga bagay na hindi naman ginagawa ng mga Hudyo na ito, kaya po hindi sila matawag ng ating Panginoong Hesukristo na sila po ay mga anak ni Abraham in a spiritual sense. Ang ilan po dyan ay yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos na naging daan upang siya ay ariing matuwid ng Diyos, gaya po ng mababasa natin in Genesis chapter 15 verse 6. Diba? Si Abraham daw po ay sumampalataya at siya po ay itinuring na matuwid ng Diyos. So wala pong pananampalataya yung mga Hudyo pong ito, and therefore hindi nila ginagawa yung kagaya ng gawa ni Abraham na pagsampalataya sa Panginoong Diyos. At yung pananampalatayang ito ay napatunayang totoo sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, naalala niyo po mga kapatid, yung sinubok yung pananampalataya ni Abraham na ipinaalay sa kanya yung kanyang anak na si Isaac. Di po ba? So yung sumunod po siya sa ating Panginoon Diyos bilang tanda ng genuineness ng kanya pong pananampalataya. Tatandaan niyo mga minamahal, ang marka ng tunay na pananampalataya ay pagsunod. Kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya pero walang pagsunod sa Panginoon ng iyong buhay, peke, patay ang iyong pananampalataya. Yan ang sabi ng Santiago, kabanatang 2. So yung si Abraham, hindi po peke, hindi po patay ang kanyang pagsunod sapagkat ng pananampalataya sapagkat nung hinamon siya, sinubok siya ng Diyos, siya pa rin ay sumunod. Inialay pa rin niya ang kanyang anak na si Isaac kahit masakit ito sa kanyang puso. Di po ba? At sa immediate context po ng ating mga talatang ating pinag-aaralan, particularly in verse 56, kung tatalong kayo sa verse 56 ng same chapter 8 ng John, mababasa niyo po na si Abraham daw po ay nagagalak na masilayan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So lahat po ng mga ginawang ito ni Abraham, kontra sa mga ginagawa ng mga Hudyong ito na kausap ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila sumasampalataya kay Kristo, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, na kilalanin si Kristo at sundin ang kanyang mga kautusan, at lalong-lalo nang hindi sila masaya na makita si Kristo. Gusto nga nila siyang patayin, hindi po ba? So hindi sila natutuwa kay Kristo. Ang sabi po ni Kristo sa verse 40, datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kita niyo po ba yon? Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Nakita niyo po yung argument dito ng ating Panginoong Jesucristo. Paano sinasabi niyo kayo anak ni Abraham? Ibang-iba yung ugali ninyo sa pinakita ng inyong kineklaim na ama na si Abraham. No? Sumampalataya, sumunod, at naging masaya sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So dito nakita po natin na yung pinakamalaking physical na connection o yung pinagmamalaki na physical na connection nila kay Abraham ay wala po palang kabuluhan kung ang pinag-uusapan po ay yung eternal at spiritual na kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ang tangi po palang may kabuluhan, mga kapatid, ay hindi yung ating physical connection kay Abraham. Halimbawa, kung ikaw ay Hudyo, ang may kabuluhan lang po sa harapan ng Diyos ay yung ating connection sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya
sa Kanya. And the same is true, mga kapatid at mga minamahal, maging sa ating mga buhay sa panahon po natin ngayon. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit dahil lang sa iyong asawa. Koneksyon sa iyong asawa na mananampalataya. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit dahil lang sa ang iyong anak ay isang mananampalataya. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit dahil lang ang iyong kaibigan ay isang mananampalataya. Kung wala silang personal na pananampalataya at relasyon kay Kristo, hindi sila mga anak ni Abraham. Hindi nila matatanggap yung mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa lahi ni Abraham, namely, yung kaligtasan. So, hindi din kayo papasok sa kaharian ng Diyos dahil kayo ay may koneksyon sa iglesyang ito. Gusto ko pong i-clarify po iyan, mga kapatid. Hindi po masasabi nating tayo ay papasok sa kaharian ng langit dahil lang nag-church tayo palagi sa church na ito. Makakatulong po ang church na ito, mga kapatid at mga minamahal. Pero kung ito yung basis mo, kaya ka may security na papasok ka sa langit, nagkakamali po tayo. Kasi mga kapatid, ang tanging paraan lang po upang mapabilang po ang mga Hudyo o maging tayo sa espiritual na lahi ni Abraham na magmamana ng pagpapala ng kaligtasan ng Diyos ay kung sila po ay merong pong koneksyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po yung klaro po dito sa ating pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, wag po tayo masyadong maging kampante dahil ligtas na tayo at naisama na natin ang ilan nating mga kamag-anak o kaanak dito sa church. Patuloy pa din po natin silang iiyak at ipagmakaawa sa Panginoon na nawa po ay kaawaan sila ng Diyos. Patuloy pa din po nating bahaginan sila ng Ebanghelyo sa bawat pagkakataon pong ibinibigay po sa atin ng Diyos. Sapagkat kahit po may connection po sila sa atin, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga anak, yung ating kaibigan sa atin, at kahit pa po nakakasama na natin sila dito sa church, physically, wala din po itong kabuluhan kung wala po silang personal na pananampalataya kay Kristo. Naunawaan niyo po ba ako, mga kapatid? Malaki pong bagay na naririto sila at naaayanin niyo sila. But it doesn't mean na sila po ay okay na sa harapan ng Diyos. Kailangan pa rin po nila ng personal na pagsampalataya kay Kristo. At hindi po yan mangyayari kung hindi natin sila patuloy na iiiyak, idadalangin sa Panginoon at babahaginan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. At ganyan po yung nangyari sa mga Hudyong nagke-claim na may relasyon sila kay Abraham by virtue of their physical connection with them o with him. Pero wala silang spiritual na relationship sa kanya dahil, again, hindi sila sumasampalataya sa nag-iisang binhi ni Abraham, which is ang ating Panginoong Jesucristo. So that's their first claim, mga kapatid, na nirebuke, tinuwid ng ating Panginoong Jesucristo na sila daw po ay anak ni Abraham. Sabi ni Jesus Christ, yes, maaring physically totoo yung inyong sinasabi, but not spiritually. Dahil wala kayong pananampalataya sa akin. Okay? So pangalawang claim at panghuli, mga kapatid, sila daw po ay mga anak ng Diyos. Yun yung kanilang pangalawang claim. Hindi lang kami mga anak ni Abraham, kami wika ay mga anak ng Diyos. So nung tinuwid po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang claim na sila po ay mga anak ni Abraham, sabi ni Jesus, hindi, di totoo yan. Mas naging mapangahas po sila. At sinabi po nila, hindi lang kami anak ni Abraham, anak din kami ng Diyos. Diba? Tingnan niyo po yung sabi sa verse 41. Balik po tayo doon sa 1:8:41. Sabi doon, verse 41, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. So ito po muna tayo doon. Ano ibig sabihin dito ni Jesus? So dito po, na-insulto at natapakan yung pride ng husto ng mga Hudyo pong ito dahil gusto pong ipahiwatig sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo na sila po ay hindi mga tunay na anak ni Abraham in a spiritual sense dahil hindi po nila ginagawa yung kalooban o yung ginawa ng kanilang kine-claim na ama. Kaya po, sinagot po ang ating Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo. Ang sabi po nila sa pagpapatuloy sa verse 41, sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isang ama kami. Sino daw ama nila? Ang Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid,
Ang paniniwala po kasi ng mga Hudyo ay iisa lang po ang tunay na relihiyon. Okay? Sila lang po talaga ang tunay na anak ng Diyos. Yun po yung kanilang worldview, yung kanilang paniniwala. Ang lahat po ng relihiyon, maliban sa kanilang relihiyon, ay mga pagano at hindi tinuturing na kasama sa mga tunay na anak ng Diyos. So, tinuturing nila silang mga bastardo at mga bunga ng espiritual na pakikiapid ng mga tao sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sa makatuwid, sinasabi po nila dito na sila po ay hindi mga pagano. Sila po ay mga tunay na mananampalataya. Sila po ay mga tunay na tagasunod ni Yahweh. Si Yahweh lamang ang kinikilala nilang nag-iisang tunay na Diyos. Sila ay, I could say, monotheist to the core. And by that virtue, they claim that they are children of God. So, hindi kami anak sa pakikiapid, hindi kami bunga ng mga pagano. Kami ay mga tunay na anak ng Diyos sapagkat si Yahweh lamang ang kinikilala naming Diyos, wika nila. Pero hindi po nakumbinsi again ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang argumento at sa kanilang kine-claim. Ang sabi po sa verse 42, tingnan niyo po, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. So sinasabi po ng Panginoong Hesus sa kanila, kung talagang mga anak kayo ng Diyos, at kayo'y tunay na sumasampalataya sa Kanya, dapat sana minamahal at sinasampalatayanan din niyo ako sapagkat ako'y mula sa Diyos. Pero gaya ng sabi natin kanina, hindi nila pinapaniwalaan, kinamumuhian nila ang Panginoong Jesucristo. Therefore, yung kanilang claim na sila ay anak ng Diyos ay isang kasinungalingan. Hindi po totoo. Sapagkat ang tunay lang po na anak ng Diyos, ayon po sa Juan 1:12, ay yung mga taong tumanggap at sumampalataya kay Kristo. Ulitin ko po, mga minamahal kong kapatid, ang tunay lang na anak ng Diyos, kahit po gaano pa nila i-claim at panindigan, ay yung mga tao lamang na sumampalataya kay Kristo. At hindi po bago sa kanila yung katuruan po na yan. Mula day 1 pa ng pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa na po niyang klaro yan sa mga Hudyo. Paulit-ulit niyang tinuro kung sino talaga siya. Paulit-ulit niyang tinuro ang tunay na daan patungo sa kalwalhatian, patungo sa langit. Ang tunay na daan ng kaligtasan, papaano makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paulit-ulit ang ating Panginoong Jesucristo na itinuro yan sa kanila. Ang problema, mga minamahal, hindi po sila naniniwala, hindi dahil sa sila'y mangmang at hindi nakakaintindi sapagkat ayaw nilang paniwalaan yung lahat ng claim na sinasabi ng ating Panginoong Kristo. At yung kanilang hindi pagsampalataya, mga kapatid at mga minamahal, ay ang dahilan ng kanilang kamangmangan. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 43, sabi ng Panginoon Kristo, bakit hindi ninyo napag-uunawang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kita niyo po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Yung salita pong mangyayaring dito ay galing po yan sa salitang Griego na dunamai, na ang ibig sabihin po niyan is to be able and to have power. So meaning, mga kapatid, sinasabi dito ng Panginoong Hesus, walang impact, walang kapangyarihan, walang progress sa inyo ang salita ng Diyos kasi ayaw ninyo itong sampalatayanan. Hindi po nagpo-progreso sa kanilang kaalaman dahil sila po ay hindi naniniwala rather sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. At ganyan po ang kalalagayan ng isang hindi mananampalataya. Kahit anong husay, kahit anong linaw, kahit anong klaro yung pagtuturo ng Ebanghelyo sa kanila, kung hindi naman nila ito handang sampalatayanan, wala pa rin po itong buting maidudulot sa buhay nila. Mananatili po sila sa kanilang kamangmangan. Mananatili po sila sa sarili po nilang katwiran. Sa matapos po nito, direkta na ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang kanina pang gustong diinan sa tunay na kalalagayan ng mga Hudyong kausap po niya.
Ang sabi po sa verse 44, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia, mga kapatid. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Kita niyo po? At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Binagsak na ng Panginoon yung bomba ng katotohanan sa tunay na kalalagayan ng espiritual na kalalagayan ng mga Hudyo pong ito. Kaya po pala mga minamahal, hindi sila naniniwala. Kaya po pala hindi sila nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo at gusto nilang patayin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat hindi naman pala sila totoong anak ng Diyos. Sila po ay anak ng Diablo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At paano po ito nasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat ginagawa daw nila yung kaparehas na ginagawa ng kanilang ama. Nakita niyo po yon? Kung ano daw ang ginagawa ng ama mo, yun ang ama mo. Kung ano daw ginagawa mo, yun yung nagsasabi kung sino ang ama mo. No? Kung ang ginagawa ng mga Hudyong ito ay kaparehas ng ginagawa ng ama nilang Diablo, yun ang ama nila. No? Sapagkat ang anak ng Diyos gagawin ng ang kalooban ng anak ng Diyos. So ano po yung gawain po ba ng Diablo? Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo. Siya daw ay mamamatay tao, buhat pa ng una. So at sila din po gaya ng sila yung mga Hudyo din po dito, mga kapatid, ay gaya ng kanilang amang Diablo sapagkat bakit? Gusto nilang patayin, gusto nilang paslangin ang ating Panginoong Jesucristo. Maliban po dyan, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diablo na siyang nilang ama ay sinungaling. At dahil ayaw po nilang paniwalaan yung katotohanang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo at mas gusto pa nilang maliwala sa ama ng kasinungalingan, sila po ay napapatunayang mga anak nga ng ama ng kasinungalingan. Sa makatuwid baga ay ang Diablo. Sabi po ni Kristo sa verse 45, ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Nakita niyo po yung sinabi ko kanina, mga kapatid? Sinasabi sa kanila yung truth, pero ang gusto nilang pakinggan yung lie. At sino yung father of lies? Ang Diablo. Ang Diablo. Ang isang totoong anak ng Diyos, nagmamahal sa katotohanan. No? Nagmamahal sa katotohanan. At hindi pinapaniwalaan ang mga bagay na kasinungalingan, lalo-lalo na sa usapin ng pananampalataya. Andiyan, challenge po sila. Sinamon sila ng ating Panginoong Jesucristo para lang iparealize talaga sa kanila na mali ang inyong unawa, mali ang inyong akala. Maraming namamatay sa maling akala. Yan ang gusto niyang puntuhin. Na yung inaakala ninyong kayo ay anak ng Diyos ay hindi totoo. Isang kasinungalingan at isang kahibangan. Paano po niya hinamon sila? Sabi sa verse 46, sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Nakita niyo po yung challenge? Nakita niyo po yung hamon? Dito nakita natin yung confidence ng ating Panginoong Jesucristo. Sige, itest nyo ko. Tingnan nyo yung aking buhay. May nakikita ba kayong kamalian sa akin? Wala pong ibang kayang maggumawa kundi ang Diyos, di ba? So dito, isa tong claim na si Kristo, hindi na siya tao na may dahil ng kasalanan. Siya po ay banal na Diyos. Kaya matapang siyang hamunin yung mga Hudyo. Sige, tingnan nyo yung aking mga sinasabi. Uriin nyo yung aking mga sinasabi. Tingnan ninyo at uriin yung aking buhay. Meron ba kayong masasabing kamalian sa mga bagay na sa buhay ko at sa aking mga sinasabi? Confident po siya na wala po silang maipipinta sa kanya dahil siya ay banal. At wala po silang dahilan na masasabi para hindi siya paniwalaan. Kaya naman po hinamon sila ng Panginoong Hesus sa talatang ito na para po bang sinasabi niya, kung wala naman kayong nakikitang mali sa akin at sa aking sinasabi, bakit hindi ninyo ako paniwalaan? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid?
It's another way of saying na kaya ayaw ninyo akong paniwalaan dahil mga anak kayo ng ama ng kasinungalingan. Mga anak kayo ng diablo. Sinasabi ko yung katotohanan, pero ayaw ninyong paniwalaan. Maaaring sinasabi po ninyo, sobrang lupit naman ng ating Panginoong Hesukristo. Biruin nyo. Imagine niyo yung sitwasyon, kasama kayo sa mga Hudyo. No? Tapos sinabihan kayo ng ating Panginoong Hesukristo habang siya'y nag-ibanghelyo. Kayo ay mga anak ng diablo. Parang ang lupit, hindi po ba? Parang hindi mabiyayang paraan ng pagliligtas o pagbabahagi ng ebanghelyo. Pero kung maalala po ninyo, ilang beses na ho silang pinangaralan ng ating Panginoong Hesukristo Ilang beses na pong nagbigay ng babala ang ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyong ito. Kung papaanong ilang beses na rin kayong nakapakinig ng babala at ilang beses na rin kayong nakapakinig ng paghihikayat na tumakbo kay Kristo para maligtas. Gayon din po yung mga Hudyong ito, ilang beses na nilang narinig. Dumating na nga sa punto na rekta niya nang sinabi, hindi kayo makakasama sa akin sa langit. Naalala niyo yun? Kung saan ako paroroon, hindi kayo makaparoroon. Dumating na sa puntong ganun. Ayaw nyo kung maunawaan, hindi nyo maintindihan, yung totoo ninyong kalaligayan, rekta ko na sasabihin sa inyo, hindi kayo papasok sa langit. Dumating na sa puntong ganun Pero ang mga kapatid, tila binaliwala pa rin po nila No? So para po mas maintindihan nila yung bigat at seryoso nilang kalalagayan at pangangailangan sa ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan po nila ng mabigat na pananalita mula sa Kanya. At hindi po ba ganyan yung ginagawa ng mga doktor sa tuwing meron po tayong sakit? So kahapon po, kachat ko si Sister Cecil, kinakamusta ko yung kanyang check-up at nabanggit po niya sa akin na yung kanyang sugar ay wala halos improvement, hindi daw bumaba after ng ilang mga medications na kanyang ginawa. At sabi ko, wala bang binago dun sa gamot mo? So sabi niya, yung gamot dating isang beses kong iniinom, ginawa ng umaga at hapon. Sa madaling sabi, tinaas yung dosage. Mas pinatindi yung tapang ng gamot. At gayon din po sa pakikipag-deal sa atin, sa mga sa mga hindi mananampalataya, sa loob at labas ng iglesia. May mga time na kailangan nating patapangin yung ating mga salita. Hindi lang dahil gusto nating saktan sila. Pero gusto nating ma-realize nila ang kanilang malubha at kalunos-lunos na kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Marami po kasing tao gaya ng mga Hudyo na ito ay self-righteous. At kailangan nating ipamukha sa kanila ng mayroong biyaya at kahinahunan na kapatid, mali ang iyong akala. Ikaw na nag-aakalang nasa tama, ikaw ay nag-aakalang maliligtas ka, ay mapapahamak dahil sa iyong kawalan ng pananampalataya at patuloy mong papapatuloy mo sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, may mga times sa buhay natin, lalo na kung self-righteous yung kausap natin, kailangan nating sabihin yun ng rekta sa kanilang mga mukha. Hindi dahil gusto natin silang personalin, kundi kailangan nilang maintindihan yung totoo nilang kalalagayan. Mahirap po yun, mga kapatid, sa totoo lang. Kasi tayo mga Pilipino, ayaw natin nakaka-offend ng tao. And I could say it might offend them, but that's the most loving thing na pwede nating gawin sa mga kapwa nating tao. Sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin, sa mga kasama natin sa church, at sa mga kapitbahay natin. Nasabihin natin sa kanila ang totoo. No? Na wag natin silang bulahin. Kapatid, kung hindi ka totoong sasampalataya kay Kristo, kung hindi mo titigilan yung mga ginagawa mo na yan, isang araw haharap ka sa Diyos at kalunos-lunos ang iyong haharap, dadanasin sa Kanya. Wala akong pake kung ano ang relihiyon mo, wala akong pake kung gaano kakabuting tao sa pamilya mo. Kung wala kang relasyon kay Kristo, mapapahamak ka. May mga times na kailangan nating sabihin yan sa mga tao kasi kailangan nila. Kailangan po nila. So gaya po ang ginawa dito ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, mga kapatid, hindi po doon nagtatapos. Dinagdagan pa po ng ating Panginoong Hesukristo Kung hindi pa yan sapat, sige, eto pa. Magbibigay pa ako ng mga bomba na sasampal sa inyo para magising kayo sa katotohanan.
Ang sabi sa verse 47, huli po nating talata, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinidirig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Makita niyo po mga kapatid, mas diniinan pa, hindi nag-back down yung ating Panginoong Kristo. Gusto niyang maintindihan talaga ng kanyang mga kausap kung talagang kayo ay sa Diyos. Ano? Kung totoo yung inyong claim. Sabi niya, ay makikinig kayo sa salita ni Kristo. Susundin ninyo ang salita ni Kristo. So dito pinarealize niya na hindi talaga sila anak ng Diyos, na hindi talaga totoo yung kanilang claim. Kung hindi sila nakikitaan, una ng pag-ibig kay Kristo, pananampalataya kay Kristo, pagsunod kay Kristo, sa kalooban ni Kristo, at pagnanasa na mapakinggan at maunawaan ang salita ni Kristo. Kung hindi ito nakikita sa kanilang mga buhay, mga kapatid at mga minamahal, hindi totoo yung kanilang pagiging anak ng Diyos kahit gaano pa nila ito pagmatigasan, kahit gaano pa nila ito i-claim. And that calls us, mga kapatid, to examine ourselves if we are truly children of God. Ikaw na nagkiklaim na anak ng Diyos, gusto kong siyasatin natin yung ating mga puso sa mga oras na ito. Iniibig mo ba si Kristo kaysa sa iyong makasalanan at makasariling kagustuhan? Ikaw na nagkiklaim na anak ng Diyos, ito ba yung iyong kalalagayan? Sinasampalatayanan mo ba si Kristo kaysa sa sarili mong magagawa para sa iyong kaligtasan? Nakikita ba yung bunga ng iyong pananampalataya sa iyong pagsisikap na sundin ang kanyang kalooban? Nakikitaan ka ba ng uhaw, ng desire, ng kagustuhan sa pakikinig at pag-araw-araw ng pagbubulay ng salita ni Kristo? So kung nakikita yung mga katangiang ito sa buhay mo, bagamat hindi perfecto, siyempre mga kapatid, of course, pero at least nakikitaan dapat ng progreso ka sa mga bagay nito. No? Magalak ka dahil yung claim na ikaw ay anak ng Diyos ay totoo. Pero mga kapatid, gusto ko rin pong maunawaan mo sa liwanag ng salita ng Diyos na kung hindi nakikita yung mga katangiang ito sa iyong buhay, kahit gaano mo paniwalaan at i-claim na ikaw ay anak ng Diyos, kung wala ka namang pag-ibig kay Kristo, mas mahal mo yung kasalanan mo na yung ginagawa dahil kay Kristo, hindi ka sumasampalataya sa Kanya, hindi ka nakikitaan ng mga bunga ng iyong pagsampalataya, gaya ng pagsunod at pagnanasa na matutunan ng Kanyang mga salita, kailangan kong i-break down sa iyo ang katotohanan na hindi totoo ang iyong claim. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. O sa salita ni Kristo, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Anak ka ng dyablo, kagaya ng mga Hudyo na pinapangaralan dito. Pero mga kapatid, gusto kitang bigyan ng pag-asa, no? Na hindi pa ito yung huling pagkakataon para sa iyo. Kung na-realize mo na ikaw ay hindi pala talaga anak ng Diyos, kung na-realize mo na ikaw ay anak ng dyablo, dahil ang sinusunod mo ay ang kagustuhan ng iyong ama, ngayon ka tinatawag ng Diyos upang kanyang ampunin, upang iparanas niya sa iyo ang pagmamahal ng isang tunay na ama, na hindi mo naranasan sa iyong amang dyablo. Ako sino mang ama dito sa sanlibutan. Ngayon ka hinihikayat ni Kristo na lumapit sa Kanya nang mayroong tunay na pagsampalataya at tunay na pagsisisi sa iyong mga kasalanan. At sabi po sa Juan 1:12, datapwat ang lahat nang sa Kanya ay nagsisanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Kapatid, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ito? Ikaw ba ay tunay ng sumampalataya kay Kristo? Ikaw ba ay tunay na anak na ng Diyos o nananatili ka sa pagiging anak ng dyablo? Kapatid, tatanungin kita bago ka umuwi, klaro ba sa'yo kung kanino kang anak?